Yan. Tingnan nyo. Oh, di ba? Dikit na dikit yung ano niya. Kaya pwede nyo din gayain to kung gusto nyo. Tapos kapag ibebenta nyo naman, ilalagay nyo lang sa steamer para mainit siya kapag isa-serve nyo na. Ayan. Tingnan nyo yung itsura niya. Oh. Ganyan. Para siguradong hindi na yan matatanggal yung balot. Tara at umpisahan na natin itong gawin. Una natin gagawin, i-debone muna natin yung ating chicken breast. Bali kapag na-debone na natin ito, magiging half kilo na lang po yung laman nito. So ayan, umpisahan na natin i-debone. Dito sa Pilipinas, mas mahal kapag na-debone na yung ating chicken na bibilhin. Kaya mas maganda at makakatipid tayo kapag tayo mismo ang magde-debone sa ating chicken, lalo na kung gagamit tayo ng chicken na giniling. Sunod kong gagawin, kakayurin ko lang yung natitirang laman pa nitong buto ng manok. Then, yung buto nito, pwede natin gawing sabaw, kaya ilagay lang natin sa freezer. So, ito naman yung mga kailangan natin para dito sa ating siomai na gagawin. Kailangan natin ng carrots, sibuyas, luya, bawang, at onion leaves. Gamitan ko to ng mini chopper. Ayan, ito yung ginagamit ko ngayon eh. Ang cute, di ba? Mini chopper, mas maliit. At meron din akong mas malaki. Ayan. Baby and mommy chopper. Kapag mas marami akong gagawin, ito yung ginagamit ko. Sa manok, itong ginagamit ko sa chicken. Para magiling ko siya. Pero sa mga bawang, sibuyas, itong mga ganito, konti lang naman, dito ko ginagamit. Slicing ko lang ito ng maliliit para mas maano niya. Hindi mahirapan din at hindi masira din para magiling din yun ng tatakpan lang natin, tapos tsaka natin gigilin na ganito. Hihilain mo pala. Yung ginagawa ko, kapag na-slice na natin ng maliliit yung ating chicken, igilingin ko dito sa ating mini chopper. Ayan. Maglalagay lang ako ng isang itlog. Ito na. Ayan. Lilig na siya. Ayan o. O, diba? Ganun lang kadali gumawa ng iniling na manok. Para mas sigurado kayo. Kesa yung nagiling na nabibilhin nyo. At least ito fresh. Tapos ilalagay na rin natin yung nagiling na bawang, sibuyas at luya. Slicing ko lang din to para hindi mahirapan yung ating mini chopper. Lagay na natin dito. 2 tablespoons ng cornstarch. Half tablespoon ng mixed salt and black pepper powder. Black pepper and salt. Nakamix na kasi yan. Mag-add ako ng chicken powder, 1 teaspoon.
Then, 1 tablespoon ng Knorr seasoning. Half tablespoon ng sugar. Kung pangbibenta nyo to, maglagay tayo dito ng 1/3 cup ng all-purpose flour. Then, mag-add na rin pala ako dito ng sesame oil, 1 tablespoon. Then, i-mix lang natin itong mabuti. Mix lang natin itong mabuti. At babalik na natin. Ganyan lang. Ganun nyo, i-close nyo ng mabuti. Kasi may tendency na na matatanggal yung di ba? Meron yung natatanggal yung balat. Kasi hindi nyo siya masyadong na-compress. Ipitpitin yung ganun para dumikit yung wonton wrapper dito sa karne, sa mixture, para hindi siya humiwalay. Ganun siya. Kailangan yung i-compress. Yan, i-compress yung mabuti. Para hindi humiwalay yung wonton wrapper niya. Ayan. Then, ulitin na natin yung pagbalot, ha. So, ganito yun. Mag-scoop lang ako. Yan, para pantay. Gumagamit talaga ako ng ice cream scoop. Then, tsaka natin to i-compress na ganyan. Ayan. Yan. 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 Para dumikit yung mixture, hindi siya humiwalay. O, diba? Ayan, ganyan, o. Tapos, ito. Pwede nyo din gawin to, i-press nyo ganun. Ayan. Ayan. Alam niyo yung mga Chinese siomai, mga ganyan. May mga ganitong style din eh. Ayan o. Para syempre maging kakaiba naman yung ating siomai. Oh. Diba? Diba may mga ganito sa mga Chinese restaurant, mga ganun. Mga ganitong siomai. Ayan, kapag kumukulo na, nilagyan ko pala ito ng 2 tablespoon ng mantika para hindi siya magdikit-dikit. Tapos, kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating siomai. Ganitong proseso yung ginagawa ko, mas maganda kesa dun sa ini-steam. Kasi may tendency kasi na kapag yung in-steam mo, magdidikit-dikit talaga. Tapos ang hirap niyang humiwalay, di ba? Na-experience nyo ba yung ganun? Kaya mas maganda yung ganito. Promise. So, ayan. Lalagay na natin. Tapos kapag, yung umapaw, yung siomai, luto na, ibig sabihin nun. Pero, orasan nyo na rin siya, mga 10 minutes. Tapos kapag umibabaw na, yun ba yun, luto na. Lumutang. Kapag lumutang na. Ayan, lagyan natin lahat. So, ayan, tingnan nyo, umapaw na. Then, pwede na natin tong hanguin kapag ganyang umapaw na. After 10 minutes. Ayan, hanguin na natin to. Luto. Ayan. Tingnan nyo. O, di ba? Dikit na dikit yung niya. Kaya pwede nyo din, gayain to kung gusto nyo. Tapos, kapag ibebenta nyo naman, ilalagay nyo lang sa steamer para mainit siya kapag isa-serve nyo na. Ayan, o, di ba? Tingnan nyo yung itsura niya. O. Ganyan. Para sigurading hindi na yan matatanggal yung balot. Sa mga na-struggle sa balot
na natatanggal, pwede nyo itong gayain itong ganitong idea. Siguradong hindi yan na matatanggal. Sa lasa naman, dahil 'di ba na boiled natin siya, na steam natin siya sa tubig, okay lang naman yung lasa niya. As long as yung timpla mo, yung pagkakatimpla nitong ating chicken siomai, malasa at masarap. Syempre, walang ano yun. Okay lang yun. Same lang din. Kasi mabenta tong siomai sa, sa shop namin. Kaya gusto ko din i-share sa inyo para, di ba, lahat tayo kikita. O, yan ang ating siomai na siguradong hindi matatanggal ang balot. O, di ba? Sarap. O, yan, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo itong ating idea for today. Ayan, don't forget to subscribe and sana i-share nyo din po para sa mga kababayan din natin na gusto din magtinda, maghanap buhay, para syempre, di ba, share natin yung ating mga blessings. Yan. Thank you for watching. Bye!